Nautusan si Randall na magpunta sa bahay ni Theodore para kuhanin ang gitara. Ewan niya ba kung bakit siya pa ang kailangan na magpunta, samantalang pwede naman na siya na lang. Pero since malapit lang naman ito sa mansion at hindi naman kalayuan, at isa pa huli na rin naman na ito. Hindi na siya nakipagtalo pa. Masyadong marami na rin silang ginawa kanina para sa kanyang party. Pagpasok niya pa lamang sa pintuan ay biglang namatay ang ilaw sa buong bahay. Pilit niyang kinakapa ang switch sa gilid ng pader. Ngunit wala siyang mahawakan. Bigla na lang din lumiwanag, ngunit disco lights ang sumalubong sa kanya, at mga walang saplot na babae ang siyang sumasabay sa indayog at lakas ng musika. Kaagad siyang napapikit at napadasal. Grabe namang pagsubok to, Lord. Ito na ba ang pagsubok bago ako magpari? Pinagpapawisan ako akmang lalabas na ng bahay ni Theodore nang biglang may humawak sa balikat kong dalawang babae. Lalo akong nanigas sa aking kinatatayuan. Noong nawala silang saplot at isang dampi lamang ng balat nila sa akin, ay isa ng malaking kasalanan. This is the best trial ever. Ito na nga ba ang sinasabi ko, hindi talaga maganda ang kutob ko sa ideyang gitara kanina ni Theodore. Natitiyak kong plinano nila itong lahat. Wow, nandito ka na pala. Napadilat ako nang marinig ko ang boses ni Theodore. He's fudging wearing only boxer short. Ang akala ko ba ay may relasyon sila ni Katrina, bakit dalawang babae ang nakalingkis dito ngayon? This idito wanna be dead already. Mananagot ito kay Rogelio kapag nalaman nito ito. Ano ito, Theodore? Salubong ko rito, habang may mga babae pa rin sa magkabila ang gilid ko. A farewell party for you. Ano ka ba naman? This is your last day here. Bakit hindi mo gamitin ang huling araw mo rito at tikman mo lahat ng babaeng inihanda ko sa iyo? Malilinas lahat ng ito, 100% from the aquarium. Hinila ako ni Theodore patungo sa isang kwarto na tahimik. Naiwan ang mga babae sa labas. Mabuti at naisipan niya iyon dahil hindi talaga kami magkaintindihan sa lakas ba naman ng ingay at musika. Napabuntong hininga ako sa kanaupo sa sofa. Ang taba talaga ng utak ng makong na ito, pagigawain pa ako ng kasalanan bago ako papasukin ng kumbento. Hanep, galing, but wait, hindi naman ito kikilos kung walang nag-utos dito, hindi kikilos ang isang Theodore kung walang involved na 100 or millions basta cash. Sino sa dalawa ang nag-utos sa iyo nito? Nakangisi kong tanong. Wala, it is all my greatest idea. Binato ko siya ng baso, at kaagad naman niyang nasalo. Hindi mo ako maloloko. Sino nga sa kanila? Bigla itong dali-daling tumabi sa akin. Alam mo kasi Randall, ngayon na lang kayo nagkaayos na pamilya mo pagkatapos ay aalis ka na kaagad. Hindi mo naisip na maaring malungkot ang mga kasama mo sa bahay. Natigilan ako. Si Daddy ba ang nag-utos nito sa'yo? Gulat kong tanong ngunit kaagad naman akong binitukan ni Theodore. Grabe ka kay Tito, at saka hindi magagawa ni Tito na mag-aksaya ng pera para ipangbayad sa akin. Sinisingil nga. Ako noon sa tubig na nagagastos ko sa inyo, nagrereklamong saad ni Theodore na siyang ikinatawa ko. Sinisingil ka nga pero hindi ka naman nagbabayad. Siyempre, ang dami rin kayang utang ni Rafael sa akin. Miski itong farewell party mo ay kalahati pa lang ang naibayad niya. Napaawang ang labi ko. Anong sabi mo? Si Kuya Rafael ang may gusto nito. Mas gulat ang aking reaction kaysa noong kay Daddy. Hindi ako makapaniwalang ideya ito ni Kuya Rafael. Alam ko naman na nagkaayos na kami. Pero palagi niya pa rin akong sinusungitan. Palagi lang nagseselos. Tapos at the end ay ayaw niya pala akong payagang umalis. What? Ang gulo-gulo niya. Daig pa talaga ang buntis na naglilihi. Oh well, baka siya na naman ang sumasalo ng paglilihi ni Cassandra. Natawa ako sa aking isipan, grabe pala talaga kapag nagkaroon na ng asawa. Ano kaya ang pakiramdam? Natauhan naman akong bigla nang ma-realize ko kung ano ang sinabi ko sa aking isipan. Am I just dreaming something na hindi naman mapapa sa akin? Kuya Rafael mo nga ang gumastos nito para sa iyo. Ang gusto pa niya ay mayroon ng proof na talagang natukso ka sa hinanda naming surprise sa iyo. Sigaw muli ni Theodore na siyang ikiniling ko. Kung para sa akin to, bakit naka-boxer ka lang? At sa ating dalawa ay parang ikaw pa ang Nage and Joy. Baka nakakalimutan mo na may girlfriend ka na. Galit kong pangaral dito. Malalagot ka talaga kay Rogelio. Dagdag ko pa.
Mabilis na tinakpan ni Theodore ang aking bibig. Huwag kang maingay sa kanila, this is our secret. Walang secret sa akin. O sige, ganito na lang. Isikreto mo itong pagpunta ko rito ng maraming babae, at gagawa ako ng paraan para ay dailan kay Rafael na talagang natukso ka rito. I chuckled. Talagang siraulo ka no. Takot ka palang mahuli, pero gumagawa ka pa rin ng bagay na alam mong ikasisira nyo ni Katrina. Basta papayag ka ba? Deal or no deal? Pinagpapawisan na ito. Ang lagay ba? Wala man lang lapag. Natatawang tanong ko. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Hoy, pinipirahan mo ba ako? Parang hindi ito makapaniwala. Napakibit balikat ako. Ano ba sa tingin mo? Hindi naman basta-basta kikilos ang isang remote ng walang battery. Parang hindi makapaniwala si Theodore na siya na ngayon ang pinipirahan ko. Well, ako, mataas ang tiwala ko sa aking sarili na kayang-kaya kong lumabas rito ng hindi natutukso. Sabihin na lang natin na hindi naman kasi ako ganun maepektuhan ng tukso. Matagal ko nang sinanay ang sarili ko, bumaba lang ang pader ko sa nag-isang babae. That woman who really break my heart. Hindi yun si Cassandra, it was from my past. Kinuha naman ni Theodore ang kanyang cellphone at kaagad na nag-send ng 300,000 sa aking bank account. Wow! Sobrang dali lang palang kumita ng pera kapag sanay kang mamikot ng kaibigan. Kaya siguro gustong-gusto ni Theodore ang ganitong paraan kung paano yutuan ang kanilang mga kaibigan. Ang bilis mo pala talagang kumilos, Theodore. Nang asar kong sambit. Marahas itong tumayo na para bang sobrang laki kaagad ng problema. Deal is a deal. Siguraduhin mong huwag mong sisirain ang usapan natin. Hindi dapat ito malalaman nila Katrina lalong-lalo na ni Tandang Rogelio. Napatungo ako at iginaya ang aking kamay upang paalisan siya. Paalisan mo na rin ang mga babaeng binayaran mo. Wala talaga akong planong sirain ang sarili ko para lang sa pansariling tawag ng laman. I can handle myself at ako na rin ang baalang kumausap kay Kuya Rafael. As you said, I will go now. Lumabas na ng kwarto si Theodore at naiwan na akong mag-isa sa kwarto. Ipinalibot ko ang aking paningin sa paligid at saka ako tumayo. Napangisi ako nang makitang may mga kadena pa na nakahanda banda sa kama. Mayroon ring iba't ibang uri ng fun toys. Naiiling na lamang akong bumalik sa sofa at naupong muli habang hawak ang isang fun toy. This is the last time na hahawak ako nito. Nakakatuwa lang isipin na minsan ko na rin itong nagamit sa isang babae. That woman, I wonder why she leaves me. Akala ko noong una ay kagagawan iyon ni Kuya Rafael. Pero wala naman kaming koneksyon ni Kuya Rafael ng mga panahon na iyon kaya paano niya makikilala ang babaeng iyon. She just ran away after everything we had. Nakakapagod kaya ang magkaroon ng feelings sa isang tao, lalo na kung hindi nito pahahalagahan iyon. Nakakapagod at nakakaubos ang magmahal sa taong hindi kayang ibalik kung anuman ang kaya mong ibigay. Kaya, natutuwa ako para kay Cassandra at Kuya Rafael. Sobrang swerte nila dahil natagpuan kaagad nila ang isa't isa. Hindi naging madali ang daang tinahak nila para magkatagpo, pero masasabi ko naman na kapag para sa'yo ay para sa'yo talaga. Ininom ko ang alak na nasa baso, at nang malasahan ko ito ay nasarapan ako. Parang may tamis ngunit matapang ang lasa na siyang gumuguhit sa aking lalamunan. Nakailang tagay pa ako bago ko maramdaman na sobrang init ng paligid. Naiintan ako na para akong nililiyaban. Ultimo alaga ko ay nag-react at ngayon ay tayong tayo. Napatayo ako at tinanggal ang butones ng suot kong polo shirt. Damn it! Ano ba itong nangyayari sa akin? Tinanggal ko na pati ang aking pantalon at tanging boxer short ko na lang ang naiwan. Palakad-lakad ako at hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Muli kong nilagok ang alak na nasa baso ko na ako mismo ang nagsalin. Nang maubos ko ito at akmang ilalapag ay napatulala ako. What the? Baka may robust. Tumalon-talon ako upang mawala ang tensyon sa aking alaga. Tuso talaga ang manggagantayong Theodore na yun. Napatingin akong bigla sa pintuan nang walang sabing bumukas ito. Kaagad din naman akong napatalikod upang hindi ito makita dahil tiyak ako na hahabulin ito ng aking sandata. At hindi ko hahayaang mangyari iyon. Kaya ko ito, lalabanan ko ito. Just get out now. I told Theodore na pauwiin na kayo. Bakit ka pa narito?
Sigaw ko rito nang hindi pa rin siya tinitingnan. Pasensya ka na, hindi na kasi ako pwedeng mag-back out, nagamit ko na ang perang ibinayad sa akin. Natulos ako sa aking kinatatayuan nang marinig ko ang boses nito. Kaagad din akong napaharap dito at nakita ko siyang nakayuko. Hindi ako makapaniwalang nasa harapan ko ngayon ang babaeng iniwan ako sa ere. Ang babaeng hinanap ko kung saan-saan pero hindi ko matagpuan. May suot pa siya pero, well, only a lingerie. Hindi ko kayang tumanggap ng pera ng walang kapalit, at ayokong magkaroon ng utang na loob sa ibang tao. Hindi ko alam kung imagination ba itong nakikita ko, pero kung totoo man ito ay willing akong sumuko sa pagpapari basta makasama lang siya at bumalik siya sa akin. My runaway kitten, you're so silly, after all this year ay dito lang pala tayo magtatagpo. Sambit ko. Kaagad na nagangat siya ng tingin sa akin. Randall, nanlalaki at nanunubag ang kanyang mga mata habang nakaawang ang kanyang labi. Yes, it's me, my kitten. Raphael's POV. Nabalitaan mo na ba ang nangyari? Tila nababahalang tanong sa akin ni Cassandra. Sandali akong tumingin sa kanya saka napakunot ng noo. Narito kami sa kwarto habang ako ay nakahiga at nakasandal sa headboard ng kama. Kasalukuyan akong nagbabasang libro. Since Sunday ngayon ay mas pinili ko na lamang magpahinga. Pagod din kasi ako simula kagabi hanggang sa matapos ang party para kay Randall. Nabalitaan ang alin? Naguguluhan kong tanong. Si Randall daw, hindi na aalis. Lihim akong napangisi sa aking narinig. That idiot cannot resist that temptation. He's just a man after all, but the path he wants to choose is not for him, because if it is, edi sana hindi siya natukso. Then let him stay. Ayaw mo bang narito si Randall? Makikita mo na siya araw-araw, magkakasama kayo araw-araw. Bigla akong hinampas ni Cassandra sa braso dahilan kaya napatigil ako sa pagsasalita at hinimas ang aking braso. Ito talagang buntis na to ay talagang masakit manghampas. Kung hindi lang ito buntis ay malamang kanina ko pa ito kiniliti at pinapak ng halik. Iyan ka na naman sa pagiging seloso mo. Tigil-tigilan mo ako sa mga pasimpleng salitaan mo riyan, Alam na alam ko na ang ganyan mong style. Tila naiinis na sambit ni Cassandra. Natawa na lamang ako sa kabinitawan ng hawak kong libro at inilapag iyon sa small table. Hinawakan ko ang kanyang kamay saka iyon hinalikan. Mukhang pinuproblema niya masyado ang pananatili ni Randall dito. Bakit ba? Wala namang masama sa sinabi ko, Hindi ba't ayaw mong umalis si Randall? Kaya ko naman talaga ginawang pigilin si Randall ay dahil na rin kay Cassandra. I saw her crying secretly matapos magpaalam sa kanya ni Randall na magtutungo na ito upang pumasok bilang isang missionary. Hindi ko alam kung dahil iyon sa kanyang hormones or emotional pregnancy, o baka dahil nagigilty ito at inisip na dahil sa kanya kaya aalis si Randall. But kahit ano pang rason ni Cassandra ay sigurado akong hindi ito natatahimik hanggat hindi niya nasasabi ang gusto niyang sabihin. Oo nga, ayaw ko siyang umalis. Pero kasi hindi ba at ngayon pa lang nagkakaayos ang ating pamilya, pagkatapos ay ngayon niya pa naisipang umalis. Gusto ko siyang pigilan pero hindi ko rin magawa, dahil sino ba naman ako para pigilan ang plano niya sa buhay, at isa pa baka ako nang ang dahilan kung bakit siya aalis. Natawa ako. Don't think that, love, sabay pinindot ko ang tungki ng ilong nito. Randall is not that madly in love with you. He has a girlfriend before, muntik na yata niyang pakasalan ng kaso bigla rin siyang iniwan at nawala ng parang bula. What? Are you serious? Grabe naman ang ginawa sa kanya ng babaeng iyon. Ang bait-bait ni Randall pagkatapos ay iniwan lang. Tumungo ako, but now, magkasama na ulit sila. Biglang napakunot ang noo ni Cassandra dahil sa kanyang narinig. Come again, parang hindi makapaniwalang tanong nito. Paanong magkasama na ulit sila? Muli akong humiga sa kama at kinuha ang aking salamin at libro saka muling bumalik sa pagbabasa. I just found her, at gumawa ako ng paraan para magkita ulit sila. In that way, Randall can be happy again, at hindi na niya kailangan pang umalis para magpakapari. And that kind of stuff is not suitable for him. Biglang lumiwanag ang mukha ni Cassandra at bigla nitong kinuha ang aking libro at saka ibinato kung saan. Nagulat ako sa kanyang ginawa dahil paborito ko ang librong iyon. Ako pa lang ang mayroong premium hard copy ng librong iyon.
Bababa sana ako para pulutin ito ngunit kaagad niya akong hinawakan sa mukha at pinisil ang aking pisngi at maraming beses akong pinaghahalikan sa buong mukha ko. I love you, I love you, I love you, love. Paulit-ulit nitong sambit habang patuloy pa rin akong hinahalikan. Hindi ko na napigilan pa ang hindi mapangiti. At hindi ko na rin napigilan pa ang hindi tigasan. Nanlaki pa ang mga mata ni Cassandra nang maramdaman nito ang pagtigas ng aking kaibigan. Love, what's that? Amusement in her eyes was visible. Look what you did. I laughed. Mabilis na umalis si Cassandra mula sa higaan at nagmamadaling naglakad patungo sa pintuan. Hey! Panag-utan mo itong ginawa mo sa akin. Sigaw ko. No, hindi ako ang may gawa niyan. You just a pervert. Sigaw nito pabalik bago tuluyang lumabas ng kwarto. Napailing na lamang ako. Gustong-gusto niya ako tinitiis at pagkatapos ay iiwan akong ganito katigas at katensyon ang aking alaga. What I did para maranasan ang ganito. Sasakit na naman ang puson ko. Napatingin ako sa aking alaga at tayong-tayo pa rin talaga ito. Bakit ba kasi konting lamang lang ni Cassandra ay kaagad kang tinatamaan? Kilalang kilala talaga ng katawan at kaibigan ko kung sino ang kanyang amo at papasukan. Muli kong pinulot ang librong aking binabasa at muling ipinagpatuloy ang aking pagbabasa. Hanggang sa hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Nagising na lamang ako nang biglang tumunog ang aking cellphone. Napipikit pa ang aking mga mata at pagtingin ko sa orasan ay 3:00 na pala ng hapon. Isang oras na pala akong tulog at hindi na siguro ako inabalang gising pa ni Cassandra. Muli kong sinulyapan ang pangalan ng tumatawag at nakita ko ang pangalan ni Theodore, kaya kaagad ko rin itong sinagot. Hey, what's up? Bungad kong sagot sa kanya. Rafael, what are you doing right now? Baka sa boses ni Theodore ang pag-aalala mula sa kabilang linya. Wala, kagigising ko laag. Nagising ako noong tumawag ka. Why? Did something happen? Rinig ko ang pagbuntong hininga ni Theodore. Mukhang may problema na naman kasi tayo. Seryoso nitong sambit. Napaayos ako ng aking sarili sa kanaupo. Anong ibig mong sabihin? Tumawag sa akin yung manager ng condo unit na binili mo para kay Denise. She told me na wala na raw si Denise doon. Hindi raw nila alam kung kailan umalis. Nalaman lang nila nitong kailangan nilang linisin ang condo unit. At may iniwan daw na sulat. Anong nakasulat? Ha? Parang gulat na tanong ni Theodore. Hindi ba't nasa iyo na? Pinadala ng condo manager sa mismong address mo. Napakunot ako ng noo. Wala pa akong natatanggap. Para naman akong natauhan ng maalala si Cassandra. Cassandra might have that. Pinatay ko na ang tawag at mabilis akong bumaba ng kama at saka kaagad na lumabas ng kwarto. Diretso ako patungo ng kitchen ngunit wala roon si Cassandra. Dumiretso ako sa sala pero wala pa rin ito roon. Nang magtungo ako sa hardin ay nakasalubong ko ito na mukhang pabalik na sa loob at doon ko palang nakita ang hawak nitong papel. Mukhang napansin ni Cassandra ang pagtingin ko sa papel kaya iniabot niya ito sa akin. Galing kay Denise. Mukhang nagkabalikan ng muli sila ni Franco. That's a good news, love. Pagpapanggap ko na parang wala akong alam. Pero parang ang bigat sa dibdib ko, parang may hindi tamang nangyayari. Don't stress yourself. I'm sure masaya na sila. A happy family. Tuluyang lumapit sa akin si Cassandra saka akong niyakap ng mahigpit. Sana nga masaya na si Denise. Bulong nito na bakas pa rin ang pag-aalala. Denise point of view, huwag ang anak ko, maawa ka. Naluluba kong sambit habang hawak ni Samantha ang aking buhok na parabang nakasabunot ito sa akin. Akala mo siguro ay malaya ka na no? Nakangising tanong nito. Napasulyap ako sa anak ko na mahimbing na natutulog sa kama. Narito kami sa isang abandonadong bahay. Dito ako dinala ng kanyang mga tauhan nang itakas ako nito sa condo unit na ibinigay sa akin ni Rafael. Dito na rin ako nanganak. Hindi ko maiwasan na hindi matakot dahil kay Samantha. Kaya ang sabi ko noon ay parang pamilyar siya sa akin dahil siya ang babaeng sinusunod ni Chavez. Mga hanggal ang kanilang kaluluwa. Mahal mo ba ang baby mo? Tila nang inis pa na tanong ni Samantha na siyang ikinatango ko lamang habang hinihikbi. Then sundin mo ang ipinag-uutos ko. Gagamitin pa kita para patayin sila. At basta na lamang ako nitong binitawan kaya napasalampak ako ng tuluyan sa sahig.
Pag-apang akong naglakad patungo sa kama ngunit hindi pa man ako nakakalapit nang biglang apakan ni Samantha ang daliri ko sa mga kamay. Malakas akong napahiyaw, ngunit pinigilan ko pa rin na huwag mapalakas ng sobra dahil ayokong magising ang anak ko. Masakit, kulang pa yan sa gagawin ko sa iyo kapag hindi mo ako sinunod, at mas worst baka anak mo pa ang magdusa. Para na itong nababaliw ng sobra. Bakas na bakas sa boses at mukha nito ang galit. Hindi ko alam kung parusa ba sa akin to ng langit. Ang akala ko ay tapos na ang pahihirap ko. Akala ko magiging masaya na kami ng anak ko. Pangako, susundin ko ang lahat ng iuutos mo. Huwag mo lang sasaktan ang anak ko. Kahit ano, gamitin mo ko para mag-higanti ay ayos lang. Pag manakaawa ko, umalis naman ito sa pagkaapak sa aking daliri at tumawa ng malakas. Iyan ang gusto ko sa iyo. Marunong kang magmakaawa. Dapat mong tuparin ang sinabi mo, para wala nang masaktan pa bukod kila Cassandra at Rafael, pati na rin ang mga anak nila. Bigla naman bumukas ang pintuan ng kwarto at pumasok doon si Franco. Ni hindi man lang ako nagawang tingnan nito at sa halip ay dumiretso ito kay Samantha at kaagad na humulik. Hindi ko lubos maisip na kaya akong makita ni Franco na nasa ganitong sitwasyon. Hindi man lang ito makaramdam ng awa lalo na sa anak namin. Ang akala ko noon ay sobrang swerte ko na ako ang pinili niya, pero nasa huli talaga ang pagsisisi. Ang masamang tao ay mananatili talagang masamang tao para lang mailigtas ang kanyang sarili. Narinig ko rin na siya ang dahilan kaya nakalabas si Samantha ng kulungan. He uses my father's wealth. I'm sure of it. Anong balita sa trabaho, honey? Tanong ni Samantha habang unti-unti nitong tinatanggal ang suot nitong damit. It's good. Mayroon na silang date para sa kanilang upcoming wedding. Wow, that's good news. Dahil sa hard work mo, may reward ka sa akin ngayon. Napapikit na lamang ako nang makita ko kung paano sila maghalikan sa harap ko. Habang yakap-yakap ko ang aking anak ay rinig na rinig ko ang hilanghing nilang dalawa. Halos hindi na sila nahiya sa kanilang ginawa. At sobra akong nagagalit dahil sa kawalang hiyaan ni Franco. Hindi dapat nila masira ang wedding, kailangan kong gumawa ng paraan dahil ayokong dumating sa puntong may pagsisisihan pa ako sa bandang huli. Kailangan ko lang din mag-ingat. Kinahapunan ay inutusan ako ni Samantha na magluto ng mock-akin sa dinner dahil may darating daw siyang bisita. Hindi ko alam kung bakit mas pinipili nila na rito sa abandonadong bahay magtago. Marami silang pera kung tutuusin, pagkatapos ay dito pa ay tatanggap ng bisita. Nang matapos akong maghain ay saktong dermitang ang kanilang bisita. Kaagad akong napakunot ng noo dahil parang pamilyar sa akin ang mukha ng lalaki. Nakita ko na ito noon ngunit hindi ko nga lang mataandaan kung saan. Ano pang tinatayo mo riyan? Umalis ka na. Senggal sa akin ni Samantha at kaagad naman akong naalarma, saka bumalik sa kwarto. Hindi ko naman sinarado ang pinto ng tuluyan kaya kitang-kita ko sila at rinig na rinig ko pa rin ang kanilang pinag-uusapan. Kada rating ko lang ay galit na itsura mo kaagad ang ipinakita mo sa akin. Nilang nasambit ng matandang lalaki at saka umupo ito sa upuan. Kasi naman uncle, kukupad-kupad ang isang yun. By the way, ayong time no see, uncle. Are you ready to rock their world? Malawak ang ngiti ni Samantha. Of course, basta titiyakin natin na masisira sila, pero baka pwede mo nang ipabalato sa akin ang Cassandra na yun. 60 million din ang nawala sa akin ngunit kahit isang beses ay hindi ko man lang siya natikman. Tila naglalaway pa ang matandang lalaki. Napasinghap ako, at nanlaki ang aking mga mata dahil sa narinig. Naalala ko na kung sino siya. Siya si Mr. Buenavista, ang lalaking nakabili kay Cassandra sa auction. Basta ba pagkatapos mong pagsawaan ay pwede ko na siyang patayin ay papayag ako. Oo naman, talagang pagsasawaan ko lang naman ang kanyang katawan. I can't wait. Nasusuka ako sa itsura ng matandang ito. Halos kasing edad na ito ng ama ni Cassandra ngunit kung umasta ay tila isang binata pa. Mga walang kaluluwa ang kedermanyuhan ng mga ito. But for now, pagtiyagaan mo muna ang babae sa kwartong iyon. Sabay tingin ni Samantha sa gawi ko kaya mabilis akong nagtago. Napatikip ako sa aking bibig. Hindi pwede, ayoko. Ayoko nang maranasan ang malaimpyernong naranasan ko kay Chavez. Wow, I like it.
She's the daughter of Mr. Guerrero, right? Sabay din ilaan nito ang ibabang labi. Yes, she is. But be careful, 2 linggo pa lang simula ng manganak siya at hindi pa siya pwedeng mamatay dahil kailangan ko pa siya sa plano ko. Tumango naman ang matandang lalaki at nagsimulan na silang kumain. May inilagay pa si Samantha na gamot sa kanilang mga baso na para bang white powder. Hindi ako sigurado pero para itong droga. Isinarado ko ang pintuan at hinarang ko ang isang cabinet upang hindi ito makapasok. Yakap-yakap ko ang aking anak habang pinapaded ko ito at damang-dama ko ang takot sa buong pagkatao ko. No one's gonna help me. Oh God, send someone please. Naluluha kong pagdasal. Ilang oras lang ang nakalipas nang marinig ko ang malakas na pagkatok sa pintuan at pagtulak ng pinto. Umiyak ang anak ko dahil sa gulat at naroon ang matandang lalaki habang tumatawa ito. Mabilis kong inilapag ang anak kong umiyak at kinuha ko ang flower vase upang gawin kong panangga. Huwag kang lalapit, sigaw ko. Lalaban ako para sa anak ko. Come on, pasaripin mo naman ang gabi ko. Mabilis itong lumapit sa akin at isinangga ang hawak kong flower vase saka tinapon. Anong tingin mo sa akin? Mahina. At malakas ako nitong sinampal at pilit na hinahalikan sa leeg. Nagulat na lamang din ako nang bigla akong may marinig na kalakbog, at bumagsak si Mr. Buenavista. Napaawang na lamang ang labi ko nang makita ko si Franco na may hawak na baril. Pinukpok niya ng baril si Mr. Buenavista sa batok. Patahanan mo na ang bata, ako na ang bahala rito. Walang buhay nitong sambit. Dali-dali kong kinuha ang anak ko. At pinanood ko si Franco na hinuhubaran ng matandang lalaki saka ipinahiga sa kama. Nagtataka ko siyang tiningnan. He will not remember anything that happened tonight. Paggising niya ay dapat nasa tabi ka niya, at kung kaya mong umisip ng paraan ay gawin mo, para isipin niyang may nangyari sa inyong dalawa. Hindi ako nagsalita at tanging pagtango lamang ang ginawa ko. Nakita ko pa siyang tumingin sa anak namin bago ito tuluyang tumalikod. Ngunit hindi pa man nakakarating ng pinto ay nagsalita ulit si Franco. What is her name? Ilang segundo bago ako nakasagot. Darlene, I still name our daughter base sa napag-usapan namin noon. Nakita kong yumuko si Franco at saka tumango. Ingatan mo siya sa abot ng makakaya mo. Patawad, makahulugan nitong sambit bago tuluyang lumabas ng silid habang ako ay naiwang tulala dahil sa nangyari.